Alin ba yung naiintindihan na righteousness ng mga Pariseo at mga scribes? Kapag sumusunod sila sa utos, ay righteous sila sa paningin ng Diyos. Ang sabi po dyan, the legalistic righteousness of Pharisees prevents us from entering the kingdom of God. Chapter 5, verse 20 ng Matthew. For I say unto you, that except your righteousness should exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of God. Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo, ay sa mga tao? Kung hindi ninyo malalagpasan yung righteousness ng mga Pariseo na yan, ng mga eskriba na yan, hindi kayo makakarating sa kingdom of God. Alin ba yung naiintindihan na righteousness ng mga Pariseo at mga scribes? Kapag sumusunod sila sa utos, ay righteous sila sa paningin ng Diyos. Kaya sila, walang pagsalang susundin talaga nila yan. Kabisado nila ang, Torah. Yung mga scribes po, sila yung mga taga-sulat ng Bible, mga Bible translator. Kaya sila yung talagang maalam pagdating sa Bible. Tapos yung mga Pharisees naman, sila yung mga teachers of the law. So, sila yung tagapagturo ng kautusan. Ni Kudlit, ni Tuldok, isang salita, kabisado nila sa kautusan. Pero anong sabi ng Panginoon? Pag hindi nyo in-exceed yung righteousness na naiintindihan ng mga yan, hindi kayo makapasok sa kingdom of God. Bakit? Kasi yung righteousness na naiintindihan nila is pang sarili nilang righteousness. Ginagawa nila yung righteousness nila through obedience. Tayo, we have been righteous because of Jesus, kaya tayo nakakagawa ng mabuti. Next, ano ba yung righteousness na meron ng mga Pariseo? Sabi dyan, the Pharisees believe that you became righteous by obeying the law. Pangalawa, righteousness by faith is apart from the law. Yung righteousness na meron tayo sa pananampalataya ay hiwalay doon sa kautusan. Bakit? Kasi nga, si Jesus, dahil tinapos niya na yung kanya pong misyon at doon sa kautusan ay nakasunod siya ng buong buo, hiwalay na siya doon. Ano ibig sabihin? Hindi niya ibig sabihin nilalabag niya. Ang ibig pong sabihin, hindi siya under sa papurusahan na meron po yung law. Dahil si Jesus ay naging masunurin all throughout His life bilang tao sa law. Kaya yung righteousness na meron po tayong sinasampalatayanan is apart dun sa law na yon. And sabi in chapter 3, verse 21 at 22 ng Romans, but now, the righteousness of God without the law is manifested. Yung righteousness ng Diyos, nagmamanifest yun kahit wala yung law. Ang sabi yan, being witnessed by the law and the prophets. Ano yung isa pa siyang sinasabi? Yung law and the prophets, ano po yung sabihin ng law and the prophets? The Old Testament, the writings of Moses, the first 5 books, the prophets, and yung songs. So yan po yung yung prophets, law and the prophets. So diyan, Torah at saka yung po mga sulat na mga propeta. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Kaya dapat yun yung maintindihan nating righteousness, mga kapatid, na yung righteousness na meron tayo is in-impute lang sa bawat isa sa atin ng ating Panginoon dahil sa ginawa niyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At yun yung dapat tinatanggap natin para hindi sapilitan yung ating ginagawa. Kapag naiintindihan natin yung righteousness natin, pilitin mo lang yung sarili mong gumising ng maaga pag Sabado. Para hindi maging mahirap, mga kapatid, dapat maintindihan natin yung righteousness niya, yung ating pong isinabubuhay.